Hello, welcome back to Mary Cusinera. Ngayon magbe-bake naman po ako ng Food for the Gods. Simulan na po natin. Okay, meron ako ditong 87 grams ng pitted prunes at 87 grams ng pitted dates. Chop po natin para hindi masira ang ating dessert bars kapag nag-slice tayo. Kailangan chop po. Pero kung ayaw nyo namang mag-chop, ang lalaki nga lang nito. Masisira ang ating dessert bars kapag hindi chop. Alam nyo ba na nagsimula ang Food for the Gods sa Pilipinas noong 16th century, Spaniards colonization. At ang pinakaunang tawag dito ay pan de datiles o date bread. Then nag-evolve siya over time. Evolve over time dahil na-introduce ng ibang kultura ang iba't ibang ingredients. Naglalagay sila dyan ng iba pang dried fruit. Then, naging siyang Food for the Gods. Naging buttery and cakey ang kanyang texture. Napaka-popular nito, lalo na ngayong holiday season. Actually, pwede itong lagyan pa ng fruit glaze at ram. Yan. Kung gusto nyo makamura-mura kayo at konti lang ang fruit glaze na magamit nyo pa sa ibang recipe yung iba, pwedeng ito na lang yung fruit cake nyo, di ba? Fruit cake bars, yan. Pwede siyang lagyan ng ram din para fruit cake ang dating yan. Ang kagandahan pagka marunong tayo mag-bake, anytime mag-crave tayo, magagawa natin. Hindi na tayo maghahanapan ng bibilhan o kaya tayo pa ang magiging seller. Okay. $87 grams, ulitin ko, 87 grams ng pitted prunes at US dates, pitted dates din. At lalagyan ko rin ng 100 grams ng raisins. Nung nag-evolve ang Food for the Gods, yan, may raisins na talaga na nilalagay. Classic itong version natin at napakasarap. Hindi ko po masyadong dinamihan ng asukal at kasi matatamis na itong ating mga dried fruits. Matagal din ang shelf life nito. Basta naka-refrigerate kasi itong mga to natural preservatives na. Tapos lalagyan mo pa ng ram. Pero ako ayoko ng may ram dahil hindi kinakain ng mga bata. Okay. Okay, nagugas na ako ng kamay. Kanina bago ko i-chop ang ating dried fruits ay nag-safeguard po ako. Sa ating bowl, mag-sift po tayo ng 150 grams ng all-purpose flour.
1/4 teaspoon ng iodized salt. Half teaspoon ng baking soda. At half teaspoon ng baking powder. Okay, whisk to combine. Then, in another bowl po, yung ating dry mixture, maglagay po tayo ng mga 1/3 dito. Then, i-dredge po natin ang ating mga dried fruit na chinop. Para hindi siya lumubog pagka binake natin. Dredge nating maigi. Make sure na makoat po ang ating dried fruit. Malinis po ang kamay ko. Lagi ako naka-safeguard. Okay. Hinalo-halo ko ng nakakamay pero bagong safeguard. Ang importante dyan, kapag yung luto na, ayan, mag-gloves ka na. Pero pagka yung isasalang mo pa sa apoy, okay lang yun. Basta siguraduhin na palaging malinis ang ating mga kamay. Then, set aside, maghuhugas lang po ako ng kamay. Gagamit nga po pala tayo ng 9x13 na pan. Grease and line po. Pati po ang panabi. And then, mag-chop naman po tayo ng roasted walnuts. Mahalaga na roasted ang mga ginagamit nating nuts kapag nagbe-bake tayo. Yan, hindi naman pino, kahit hatiin lang natin sa gitna or sa tatlo. Pwede rin cashew nuts po kung ayaw nyo ng walnuts at kung gusto nyo ng mas mura. May kamahalan kasi to. Or kung anong nuts ang trip nyong ilagay, ay pwedeng pwede. Kung saan kayo masaya. Shoutout nga po pala kay Arnold Paxson at kay Paulo SP. Kamusta kayo mga boss? Okay, in another bowl, ilagay na natin ang ating room temperature po na butter. Softened butter. Pagka sinabi pong soften, yung spreadable siya. Pero hindi nag-melt. 185 grams po ito. Then, lagyan natin ng granulated sugar, 90 grams. And light brown sugar, 90 grams po. Kikream po natin hanggang sa maging light and fluffy na. About 2 to 3 minutes. Okay, ngayon naman po atin nang ihalo rin yung ating dry ingredients.
Tamang fold in lang tayo. Chill lang. Okay. Pag well combine na po yung ating dinredge na dried fruits, yan. Madalas na bubulol. At kasama rin po yung ating flour na pinang-dredge. Ibuhos po natin sa ating mixture. At isama na rin ang roasted walnuts. Fold po natin. Nakasubo kayo ng isa sa mga recipe ko, i-comment nyo naman po sa video ng aking YouTube channel. At para malaman ko rin yung feedback nyo, para mas mapabuti ko pa. Okay, para mas mangamoy Pasko pa po, lagyan natin ng 2 tablespoons ng molasses. Pasko na! Pasko na! Tayo na't magkaisa. Oh! Favorite. Then, fold lang po natin. Okay, then 1 cup. Bago natin i-bake sa 350 degrees oven Fahrenheit ng 25 minutes or hanggang sa ang cake tester po na itusok natin sa gitna paglabas malinis na. I-bake ko na po, kanina pa ako nag-preheat ng oven. Okay, after 15 minutes, nahinayaan natin dito sa ating pan. Natin nang ilagay sa cooling rack. Ang bango! Amoy Pasko! Ay, very moist. Sarap. Oh, ang sarap. Okay, tingnan nyo to. Look, napaka-generous natin. Then, lagay natin sa... Ay! Sorry. Tuntik na masira. Ano ba yan? Okay, palamigin natin dito ng tulo yan. Okay, napakaganda ng gulay dahil sa ating molasses. Tuluyang katamisan. Tamang-tama lang. Malalasahan nyo talaga yung bawat ingredients na inilagay po natin sa ating dessert bar. Palamigin muna natin bago tayo mag-slice. Inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe at mag-hit ng bell button para sa
marami pang parating na recipe video para ma-notify po agad kayo. Okay, keep watching! Sarap! Hindi sobrang tamis. Sorry, tumalis. Hindi sobrang tamis lang. Tamang-tama lang yung tamis niya. Hindi ko tinamisan kasi yung mga dried fruits natin ay talagang may tamis na. Tamang-tama lang siya. Ang sarap.